Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muli mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po ng pagbabasa ng ating libro, Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Dito tayo sa ikasampung bahagi na ng unang kapitulo, ang tahara. Sa bahaging ito, ang haid at ang nifas, mayroon itong ilang mga paksa. Ang haid o rigla, ayon sa lingwaheng Arabi, ay agos. At ayon naman sa kahulugan nitong pambatas, likas na dugong lumalabas mula sa sinapupunan sa mga takdang oras kapag ang babae ay malusog ng hindi dahil sa panganganak. Ang nifas, ang dugong lumalabas sa babae sa panganganak. Unang paksa, simula ng haid at katapusan nito. Wala pang haid o rigla ang babae bago ang 9 na taon dahil hindi pa napatunayan na may babaeng nagkarigla bago pa ang edad na ito. Inulat mula kay Aisha na nagsabi, "Idha balaghatil jariyatu 9 sinin fahiya mar'ah." Kapag umabot ang babae sa edad na 9, siya ay isa ng dalaga. Binanggit ito ni At-Tirmidhi sa volume 3, page 418, at Al-Baihaqi sa As-Sunanul Kubra, volume 1, page 320, nang walang isnad. At wala na ring haid o rigla pagkatapos ng 50 taon sa nakararami. Inulat mula kay Aisha na nagsabi, "Idha balaghatil mar'atu 50 sana, kharajat min haddil haid." Kapag umabot ang babae sa edad na 50 ay wala ng rigla. Al-Mughni, volume 1, page 406. Ikalawang paksa, ang pinakamababang panahon ng haid at pinakamatagal. Ang tama ay hindi nakatakda ang pinakamababa at pinakamatagal na panahon ng haid o rigla. Bagkus ito ay ayon sa nakagawian. Ikatlong paksa, ang nakararami sa pagririgla. Ang nakararami ay 6 o 7 ayon sa salita ng propeta kay Hamna bint Jahsh. "Tahayyadi fi ilmillahi 6 ayyam aw 7. ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن." Ikaw ay magkarigla sa kaalaman ni Allah ng 6 na araw o 7. Pagkatapos ay maligo ka at magdasal ng 24 o 23 araw, kagaya sa rigla ng mga babae, at nagiging malinis sa mga takdang oras ng rigla at paglilinis nila. Abu Dawud, hadith number 287, at Tirmidhi, hadith number 128, at sinabi niya na Hasan Sahih, at iminahag ito ni Al-Albani na Hasan sa Sahih at Tirmidhi, hadith number 110. Ikaapat na paksa, mga ipinagbabawal dahil sa haid at nifas. Ipinagbabawal ang mga sumusunod dahil sa rigla at nifas. Una, pakikipagtalik. Ayon sa salita ni Allah, "Fa'tazilun nisaa fil mahid." Layuan ninyo ang mga babae sa rigla. Al-Baqarah 222. At sinabi ng propeta nang ito ay ibinaba, "Isna'u kulla shay'in illa nikah." Gawin ninyo ang lahat ng bagay, huwag lang ang pagtatalik. Sahih Muslim, hadith number 302. Ikalawa, diborsyo ayon sa salita ni Allah, "Patalliquhunna li'iddatihinna." Magdiborsyo kayo sa kanila sa simula ng panahon ng paghihintay nila. At-talaq number 1. At ayon sa salita ng propeta kay Umar, nang diniborsyo ng anak niyang si Abdullah ang may bahay nito habang mayroon itong rigla. "Murhu falyuraji'ha." Utosan mo siya na balikan ito. Sahih al-Bukhari, hadith number 5251,
at Sahih Muslim, hadith number 1471. Ikatatlo, pagdarasal. Ayon sa salita ng propeta kay Fatima bint Abi Hubaysh, "Ida aqbalitil haid fada'is sala." Kapag dumating ang haid o rigla, itigil mo ang pagdarasal. Sahih al-Bukhari, hadith number 320 at Sahih Muslim, hadith number 333. Ikaapat, pag-aayono. Ayon sa salita ng propeta, "Alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli?" Qulna bala. Hindi ba kapag nagkarigla ang isa sa inyo ay hindi nag-aayono at hindi nagdarasal? Sinabi nila, opo. Ikalima, ang tawaf. Ayon sa salita ng propeta kay Aisha, nang ito'y may rigla, "If'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bayti hatta tatahari." Gawin mo ang anumang ginagawa ng isang nag-hajj, huwag ka lang magtawaf sa banal na bahay hanggang sa naging malinis ka. Sahih al-Bukhari, hadith number 305 at Sahih Muslim, hadith number 1211. Ika-anim, pagbabasa ng Quran. Ito ay salita ng marami sa mga maaalam na kabilang sa mga sahaba at tabi'in at mga sumunod sa kanila. Subalit kung kinakailangan ang pagbabasa kagaya sa pangangailangan ng pagbabalik-aral sa dati ng namemorya o pang hindi makalimutan, o kaya ay nagtuturo sa mga kababaihan sa mga paaralan, o kaya ay pagbibikas ng mga dhikr, ito ay ipinahihintulot. Kung hindi naman kinakailangan ay mas mainam na huwag magbasa, kagaya sa sinabi ng ilang mga maaalam. Tingnan ang Asharh al-Mumti', Volume 1, page 291 at 292. Ikapito, paghawak ng Quran ayon sa salita ni Allah, "La yamassuhu illa al-mutahharun." Walang nakasasaling dito kundi ang mga dalisay. Al-Waqi'ah 79. Ikawalo, pagpasok at pananatili sa masjid ayon sa salita ng propeta, "La uhillul masjid li junub wala haib." Hindi ko ipinahintulot ang masjid sa junub at may rigla. Inilalapit ng propeta ang ulo niya kay Aisha habang siya ay nasa silid nito. Sinusuklay ni Aisha ang buhok ng propeta habang siya ay may rigla at nasa gilid ng masjid. Ito ay nasa Sahih al-Bukhari, hadith number 296. Sinabi ni Al-Hafidh Ibn Hajar, sa hadith na ito ay nagpapahiwatig na ang may rigla ay hindi maaaring pumasok sa masjid. Fathul Bari, Volume 1, page 401. Ipinagbabawal sa babae ang dumaan sa masjid kung nangangambang madudumihan niya ito, subalit kung nakatitiyak naman na hindi madudumihan, hindi rin ipinagbabawal. Ikalimang paksa, mga obligado sa rigla. Una, obligado ang paliligo. Ayon sa salita ng propeta, "Da'a salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa salli." Itigil mo ang pagdarasal ayon sa bilang ng araw na may rigla ka, pagkatapos ay maligo ka at magdasal. Sahih al-Bukhari, hadith number 306 at Sahih Muslim, hadith number 334. Ikalawa, pagdadalaga ayon sa salita ng propeta, "La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar." Hindi tinatanggap ni Allah ang pagdarasal ng nagre-rigla na babae maliban na may khimar. Abu Dawud, hadith number 641 at Tirmidhi, hadith number 377 at ipinahayag niya ito na Hasan, at Ibn Majah, hadith number 655 at ipinahayag ni Al-Albani na sahih sa Al-Irwa, Volume 1, page 215. Obligado sa kanya ang hijab o paglalambong dahil sa pagkakaroon ng rigla. Ito ay nagpapahiwatig na nagsisimula ang obligasyon ng babae kapag nagkaroon na ng rigla at ito ay nangyayari kapag nagdadalaga na. Ikatatlo, pagbibilang ng idda o panahon ng paghihintay. Nagtatapos ang idda ng mga babaeng diniborsyo sa pamamagitan ng mga pagririgla sa mga nagkakaroon pa ayon sa salita ni Allah, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru."
Ang mga babaeng diniborsyo ay mag-aantabay sa mga sarili nila ng 3 kuro o buwan ng dalaw. Al-Baqarah 228. Ang tinutukoy ay 3 pagrerigla. Ikaapat, ang hatol na kalinisan ng sinapupunan sa pagbibilang ng idda sa pamamagitan ng mga pagrerigla. Pansinin, kapag naging malinis ang may haid o rigla o nifas bago ang paglubog ng araw, ay obligado para sa kanya ang pagdarasal ng dhuhr at asar ng araw na ito. Kapag naging malinis naman ang dalawang ito bago pa pumasok ang fajar, ay obligado para sa kanya ang pagdarasal ng maghrib at isya ng gabing ito, sapagkat ang oras ng ikalawang pagdarasal ay oras din ng unang pagdarasal sa kalagayan na mayroong dahilan. Ito ang sinasabi ng nakararami sa mga fuqaha, Malik, Ash-Shafi'i at Ahmad. Tingnan ang Al-Mulakhas al-Fiqhi, Volume 1, page 59 at 60. Ika-6 na paksa, pinakamaiksing panahong itinatagal ng nifas at ang pinakamatagal. Walang itinakdang pinakamaiksing panahong itinatagal ng nifas sapagkat wala itong nasasaad na pagtatakda. Ang batayan na lamang nito ay ang pag-iral nito. Ang pinakamatagal nito ay 40 araw. Sinabi ni At-Tirmidhi na pagkasunduan ng mga maaalam na kabilang sa mga kasamahan ng propeta at sumunod sa kanila na ang may nifas ay titigil sa pagdarasal ng 40 araw, maliban na kung naging malinis siya bago nito. Maligo at magdasal ayon sa hadith na inulat ni Salama, kanatin nufasa ala ahdi nabiyyi tajlisu 40 yawman. Ang babaeng may nifas sa panahon ng propeta ay nauupo o tumitigil sa pagdarasal ng 40 araw. Abu Dawud, hadith number 312, at Tirmidhi, hadith number 139, Ibn Majah, hadith number 648, at ipinahayag ni Al-Albani na mawquf da'if sa Al-Irwa, Volume 1, page 226. Ikapitong paksa, ang dugo ng mustahaba o babaeng mayroong pagdurugo maliban sa rigla. Ang istihaba ay ang pag-agos ng dugo nang wala sa oras nito, kagaya sa pagdurugo na mula sa dalawyo ng dugo na tinatawag na adil. Ang dugo ng istihaba ay kaiba sa dugo ng rigla, ang mga kahatulan at katangian nito. Ito'y ugat na pumuputok sa sinapupunan na maaring sa mga oras ng rigla o ibang oras. Hindi ito nakapagbabawal sa pagdarasal, pag-aayuno o pakikipagtalik sapagkat ang babae sa kalagayang ito ay nasa kalinisan. Ang batayan nito ay ang hadith na inulat ni Fatima bint Abi Hubaysh na nagsabi, "O sugo ni Allah, ako ay may istihaba. Ititigil ko po ba ang pagdarasal?" Sinabi ng propeta, "La, innama dhalika 'irqun wa laysa bil haydati, fa idha aqbalat al haydatu fada'is salah wa idha adbarat faghsili 'anki dam wa salli." Hindi ito ay ugat at hindi rigla. Kapag nagsimula ang rigla ay itigil mo ang pagdarasal at kapag tumigil ay hugasan mo ang dugo at magdasal ka. Sahih al-Bukhari, hadith number 306 at Sahih Muslim, hadith number 334. Obligado sa babae ang paliligo sa pagtatapos ng pagrerigla at sa istihaba naman ay kailangan niyang hugasan ang ari niya at maglagay ng kuton o pantapal sa lagusan upang mapigilan ang paglabas na higpitan ang kapit nito upang hindi malaglag, at ang kapalit nito sa panahon ngayon ay ang pasador. Pagkatapos ay magwudo sa pagpasok ng oras ng bawat sala. Ang mustahaba ay mayroong 3 kalagayan. Una, na mayroon siyang nakagawi ang tagal ng pagrerigla bago pa ang istihaba.
siya ay magbibilang ayon sa bilang ng karaniwan niyang pagririgla. Itigil ang pagdarasal, pag-aayono at ituring ang mga bilang ng araw na ito ay pagririgla. Kapag natapos na ang bilang ng pagririgla ayon sa nakagawian niya, ay maligo siya at magdasal at ituring ang dugong lumalabas na dugo ng istihada. Ayon sa salita ng propeta kay Habiba, Qati qadra ma tahbisuki haydatuk, magtasili wasalli. Maghintay ka ayon sa pagpigil sa ayon ng rigla mo. Pagkatapos ay maligo ka at magdasal ka. Sahih Muslim, hadith number 334. Ikalawa, sa walang nakagawi ang tagal ng pagririgla, subalit ang dugo niya ay may natatanging kaibahan. Ang iba ay nagtataglay ng katangian ng rigla, maaring kulay itim, malapot o may amoy, at bukod dito ay nagtataglay na ng katangian ng istihada, na ang kulay ay pula na walang amoy. Sa ganitong kalagayan ay kailangan lamang ang pag-uuri sa katangian ng dugo ayon sa salita ng propeta kay Fatima bint Abi Hubaysh. Idha kana damul hayd fa innahu aswad yu'rab fa amsiki 'anis salat fa idha kana al-akhar fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irq. Kapag dugo ng rigla, ito ay nakikilala sa kulay itim. Tumigil ka sa pagdarasal, subalit kung iba ay magwudo ka at magdasal sapagkat ito ay ugat. Abu Dawud, hadith number 286, ipinahayag ito ni Ibn Hibban na sahih sa Al-Ihsan, volume 2, page 458, at Al-Hakim, volume 1, page 174, at ipinahayag ni Al-Albani na sahih sa Al-Irwa, hadith number 204. Ikatatlo, sa walang nakagawa ang tagal ng pagririgla at wala rin katangian ng dugo na naiiba sa rigla at istihaba, kailangan niyang maghintay ayon sa nakararaming bilang ng araw ng pagririgla ng mga kababaihan na 6 o 7. At pagkatapos ng mga araw na ito, ang dugo ay dugo na ng istihaba na hugasan niya, at pagkatapos ay magdasal at mag-ayuno ayon sa salita ng propeta kay Hamna bint Jahsh. Innama hiya raqbatun minash shaitan fatahayyadi 6 ayyam aw 7 ayyam thumma igtasili fa idha istanqati fasalli wa sumi fa inna dhalika yujzi'uki. Ito lamang ay tulak na mula sa demonyo. Magrigla ka ng 6 o 7 araw at pagkatapos ay maligo ka. Kapag nalinis ka na, ay magdasal ka at mag-ayuno sapagkat iyon ay sapat na para sa iyo. Abu Dawud, hadith number 287, at Tirmidhi, hadith number 128, at sinabi niya na ito ay Hasan sahih. Ipinahayag ni Al-Albani na ito ay Hasan sa Al-Irwa, hadith number 205. Ang kahulugan ng tulak na mula sa demonyo, na ang demonyo ang gumagalaw sa dugong ito. Dito nagtatapos ang unang kabanata, ang At-Tahara. Inshallah, sa susunod na serye ay tatalakayin na natin ang ikalawang kabanata. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.